Bodies. So let's continue solving problems under plane geometry quadrilaterals, no? So problem number 3 tayo. The length of the side of a square is increased by 100%. Its perimeter is increased by sige. So let x na lang be the side of the square. So sabi dito, nag-increase daw yung length of a side ng 100% ng isang ano. So ang original perimeter is 4x. And then, di ba meron tayong new side? Ang new side niya, new side x is equal to x plus 100% ng x para magiging 2x siya. Tama. So, meron tayong bagong perimeter ngayon. Perimeter new is 4 times 2x, which is the 8x. So, sa ano natin, bali 8x minus 4x, divide mo lang siya sa original, which is the 4x, which is 4x over x. So, pag na-cancel yan, hindi naman siya 0, magiging 1 siya. Times 100%. So, 100% ang in-increase ng perimeter. So, yan yung sagot natin, guys. 100% ang in-increase nung perimeter. So, letter B. So, hindi ko na siya ulit i-explain. Alam ko naman madali lang to. Yan. Percent increase na formula yan. Okay, next. Dito na tayo sa medyo challenging. In the figure ABCD, in the figure shown, ABCD is a square. Square yan, guys. And PDC is an equilateral triangle. Find theta. So, ito daw part na to is a equilateral triangle. When we say equilateral triangle, all sides are equal. So, let's assume na lang na x yan. X, x, x. Okay? So, i-draw siguro natin siya. I-redraw natin siya dito, yung mas malaki. And meron kang square dyan. And then, yung square fill the stroke red. Tapos itong triangle, blue. Kailangan isakto natin dito sa, ayan, sakto na. Ayan. So, ganyan. Tapos, niredraw lang natin to guys para mas malaki. So, meron tayong square A, B, C, D. Tapos, since equilateral triangle yan, x, let's assume na x yan. So, dahil ang base of the triangle is x, so, ang side na rin ng square, since nag-parallel siya dun sa, nag-coincide siya dun sa side ng square, x na rin ito. Alam natin na x na rin yan. Tapos, parang may line yata dito. Blue na lang din. Light blue. Yan. Yan, nakaganyan. Ano natin? Ayan. Itong theta na to ang hinahanap, pinapahanap sa atin. Itong theta na to. Paano ba natin silo-solve yan?
Ngayon, natin na, alam din natin, lahat ng side, since equilateral to, lahat ng angle niyan is 60 degrees. 60, 60, 60. Then ito, since right triangle to, pangit. Baka bumaboy tignan. Pero alam natin na itong part na to, ibang kulay na lang siguro, let's say green na lang. Itong parte na to ay right triangle. So itong ano na to is 30 degrees. Okay? 30 degrees yan. Kasi right triangle siya, 60 to, tapos ito 30. So assume na lang natin itong since ito, alam natin na x to, so equal siya dyan. So parang lumalabas, siya ay isang isosceles triangle. So two sides are equal. So pag alam natin pag isosceles triangle, yung base angles niya ay equal. So let's say beta na lang. Angle beta equal. Ayan. So assume natin itong isosceles triangle. Let's say point, ito P pala siya. PDC 2 beta plus yung 30 degrees is equal to 180. All interior angles of a triangle is equal sa 180 degrees. So, sa nakuha natin ito yung dalawang beta plus itong 30 na to ay 180 degrees. So, makakakuha tayo ng value ng beta dyan. $150. 150 divided by 2 is 75 degrees. Then, alam natin itong beta na to plus the theta is equal siya sa 90 degrees. Ito yung tinutukoy ko na 90 degrees. Ayan. So, siguro na makita nyo na siya. Tanggalin ko na. So, beta. 75 plus the theta is equal to 90 degrees. So, kauli-hulihan, ang theta natin is 15 degrees. So, yun yung sagot natin. Dali lang siya guys, no? Mukha lang siyang komplikado, pero nung drinor natin na mas malaki, mas nakikita natin yung mga equal niya. Yung mga properties niya. So, that's how you solve this kind of problem. Tanggalin na natin to siguro. Total, redraw naman natin. Okay. So, for more engineering tutorials, please like and subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para updated tayo sa mga future pa nating problems. So, may mga couple of problems pa tayo under quadrilaterals, no? So, yeah, happy holidays and happy watching. Let's keep learning. Padayon, engineers.